you are, Lord. Worthy, worthy are you, Lord. Siya nga, Panginoon, karapat-dapat ka ng aming pagpupuri. Karapat-dapat ka ng aming pagsamba. Kaya tunay mong tanggapin ang aming pagsamba. Tunay mong marinig ang aming pagsamba. Tunay mong tanggapin ang aming pagsamba. Panginoon, Panginoon, loobin mong masubukan mo ang bawat isa na narito. Hindi dahil, Panginoon, kami, Panginoon, ay naghahanap o kami nagnanais na makasumpong ng pagpapala. Hindi narito kami, Panginoon, to give what is worthy to you, Lord. And that is our lives, Panginoon. That is our worship. That is a sacrifice of praise, Lord. Worthy, worthy, worthy are you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Langin-langin ka, O Diyos. Hallelujah, Lord. Muli, Panginoon, sa aming kong paglapit sa iyo, O Diyos, we come to seek your face. We come to seek your will, Lord. Masukuman namin kayo, Panginoon, gaya ng iyong pangako. Dahil sa iyo'y naghahanap, Panginoon, ay makasusumpo. Oh, hallelujah, Lord. More than anything else, Lord. More than anything, Panginoon. More than anybody, Lord. Masukuman mo kami. Hinahanap ka, O Diyos. Ang iyong katwiran, ang iyong kalooban. Ang masukuman mo kami, Panginoon. Ang mananamba na sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Worthy, worthy are you, Lord. We give you our offering, Lord. Our lives, Panginoon. Make our lives, Lord. Use our lives, Lord. Change our lives, Lord. To be more and more like you, Panginoon. Upang ikikailan na, Panginoon, pagbigay ng luwalhati ang aming mga buhay sa iyo. We praise you, God, we honor you, Lord. Speak to your people, Lord. And your name be honored and praised. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. 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 Praise the Lord. Tayo ay nagpapatuloy sa tema po natin. Ano nga po yun? Very good. Hate what is evil. Hate what is evil. We are looking at mga tauhan sa Biblia na nagkasala sa Panginoong Diyos and see how God dealt them with their sin o kanilang pagkakasala kung paano ang Diyos ay tumugon, gumawa sa buhay ng mga taong ito. Una-una nating pinag-usapan ang kasalanan ni David sa ating unang midweek worship service for the month of November. Then, sinunod natin ay si Achan. Then, si Haring Saul. Nung nakaraang linggo ay si Eli o si Eli and his sons sa 1 Samuel chapter 2. Hindi kayo nakinig eh. Chapter 1 kayo ng chapter 1. And last midweek, nung Wednesday lang, and I really encourage each one of us here na tayo po ay tumalo sa ating pong
midweek worship service na ginawa ko na pong alas 5 ng hapon. Sa mga estudyante, kung kayo ay may klase sa oras na ito, kung wala kayong klase, you attend ang ating midweek. Kung kayo naman ay may assignment, do extra mile. Gawin ninyo bago mag-midweek worship service, alas 5. Or gawin ninyo after ng midweek. Sa mga magulang naman, kung alanganin po itong oras na ito sa pagpe-prepare ninyo ng dinner ng inyong mga mahal sa buhay, do extra mile. Agahan ang luto, o di naman kaya ihanda na para pagtapos ng worship service ng midweek, isasalang na lang. Ganun din naman tayo sa ibang tao, sa ibang gawain. We exert extra effort. Tama po ba? Pag meron tayong dapat kausapin na tao, no matter how busy we are, we make time. So again, no, ang gawain po ay hindi po para sa walang ginagawa, kundi tayo po ay gumawa ng oras para po sa gawain. And last midweek, I talk about Miriam's sin. Now, tungayan po natin, Gehazi's sin. Gehazi's sin. Maaaring sa iba sa atin ay first time natin marinig ang pangalan ito. As we go along naman, makikilala po natin siya. Question, just answer true or false. True or false. Money is the root of all evil. Okay? Money is the root of all evil. Ang sagot ay false. The love of money is the root of all evil. Sabi po ng isang financial coach, money changes the character of a person. Ang pera daw ay binabago, no, ang pagkatao, katangian, ugali ng isang tao. Meron namang nagsasabi na, again, financial coach din, money reveals the true character of a person. So yung isa nagsasabi, binabago ng pera ang tao, ang kanyang ugali. Pero naman nagsasabi, ang pera, hinahayag nito ang totoong ugali ng tao. So, which of the two you agree? O higit mong sinasang-ayunan? Money reveals the true character of a person. At ito po'y makikita po natin sa tauhan ni Gehazi. Tunghayan po natin ang ating pong text mula po sa Pangalawang Hari. Pangalawang Hari, Kabanatang 5. Second Kings, kung hindi nyo po makita yung Second Kings po ay pagkatapos ng First Kings. Dali-dali, di ba? Okay, nais ko pong basahin sa inyo mula po sa Pangalawang Hari, Kabanatang 5. At ang ating pong babasahin ay ang buong kabanata. Second Kings, chapter 5. Iginagalang ng hari ng Aram si Naaman na pinuno ng kanyang hukbo dahil pinagtagumpay ng Panginoon ng Aram sa pamamagitan niya. Matapang siyang sundalo pero may malubhang sakit sa balat. Noong lumusob ang mga sundalo ng Aram sa Israel, may nabihag silang dalagita na naging alipin ng asawa ni Naaman. Isang araw sinabi ng dalagita sa kanyang amo, kung makikipagkita lang ang amo ko na si Naaman sa propeta na nasa Samaria, pagagalingin siya nito sa sakit niya sa balat. Pumunta naman si Naaman sa hari at sinabi niya ang sinabi ng dalagita na mula sa Israel.
Sinabi ng hari ng Aram, lumakad ka, dalhin mo ang sulat ko sa hari ng Israel. Kaya umalis si Naaman na may dalang regalo na 315 kilong pilak, 70 kilong ginto at 10 pirasong damit. Ito ang mensahe ng sulat na dinala niya sa hari. Ipinadala ko sa iyo si Naaman na aking lingkod para pagalingin mo ang sakit niya sa balat. Nang mabasa ng hari ng Israel ang sulat, pinunit niya ang damit niya at sinabi, bakit ipinadala niya sa akin ang taong ito na may malubhang sakit sa balat para pagalingin? Diyos ba ako? May kapangyarihan ba ako para pumatay at bumuhay? Gumagawa lang siya ng paraan para makipag-away. Nang malaman ni Eliseo na lingkod ng Diyos ang nangyari, nagpadala siya ng ganitong mensahe sa hari, bakit mo pinunit ang damit mo? Papuntahin mo sa akin ang taong iyan para malaman niya na may propeta sa Israel. Kaya umalis si Naaman, sakay ng mga kabayo at karwahe niya at huminto sa pintuan ng bahay ni Eliseo. Nagsugo si Eliseo ng mensahero para sabihin kay Naaman na pumunta siya sa ilog ng Jordan, lumugbog doon ng 7 beses at gagaling siya. Pero nagalit si Naaman at umalis ng padubog. Sinabi niya, akala ko talagang lalabas siya at haharap sa akin. Iniisip ko na tatawagin niya ang Panginoon niyang Diyos at ikukumpas ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking balat at pagagalingin ako. Ang mga ilog ng Abana at Parpar sa Damascus ay mas mabuti kaysa sa ibang mga ilog dito sa Israel. Bakit hindi na lang ako roon lumubog para gumaling? Kaya umalis siyang galit na galit. Pero lumapit ang mga utusan niya at sinabi, Amo, kung may ipinapagawa po sa inyo na malaking bagay ang propeta, hindi ba gagawin ninyo ito? Pero bakit hindi ninyo magawa ang sinasabi niya na maghugas at gagaling kayo? Kaya pumunta si Naaman sa ilog ng Jordan at lumubog ng 7 beses, ayon sa sinabi ng lingkod ng Diyos. Gumaling na ang kanyang sakit at kuminis ang kanyang balat, gaya ng balat ng sanggol. Pagkatapos bumalik si Naaman at ang mga kasama niya sa lingkod ng Diyos. Tumayo siya sa harap ni Eliseo at sinabi, ngayon napatunayan ko na wala ng ibang Diyos sa buong mundo maliban sa Diyos ng Israel. Kaya pakiusap, tanggapin mo ang regalo ko sa iyo, Ginoo. Sumagot si Eliseo, sumusumpa ako sa buhay ng Panginoon na aking pinaglilingkuran na hindi ako tatanggap ng anumang regalo. Pinilit siya ni Naaman na tanggapin ang regalo pero pumanggi siya. Sinabi ni Naaman, kung hindi mo tatanggapin ang regalo ko, bigyan mo na lang ako ng lupa na kayang dalhin ang aking 2 mola at dadalhin ko sa amin. Mula ngayon, hindi na ako mag-aalay ng mga handog na sinunog sa iba pang mga handog, sa ibang Diyos, maliban sa Panginoon. Pero patawarin sana ako ng Panginoon kapag sumama ako sa hari na pumunta sa templo ng Diyos na si Ramon para sumamba. Dapat lang na gawin ko ito bilang opisyal ng hari. Patawarin sana ako ng Panginoon kung luluhod din ako roon. Sinabi ni Eliseo, umalis ka ng payapa-payapa. Pero hindi pa nakakalayo si Naaman, sinabi ni Gehazi sa sarili niya, hindi dapat hinayaan ng aking amo na paalisin ang Arameyong si Naaman na hindi tinatanggap ang regalong dala niya. Sumusumpa ako sa buhay ng Panginoon na hahabulin ko siya at kukuha ako ng kahit ano sa kanya. Kaya nagmamadaling hinabol ni Gehazi si Naaman. Nang makita ni Naaman si Gehazi na tumatakbo papunta sa kanya, bumaba siya sa karwahe at sinalubong nito. Nagtanong si Naaman, may masama bang nangyari? Sumagot si Gehazi, wala naman po. Isinugo po ako ng aking amo para sabihin sa inyo na may dumating na 2 binatang propeta mula sa kaburulan ng Efraim. Pakibigyan ninyo siya ng 35 kilong pilak at 2 pirasong damit. Sinabi ni Naaman, oo, narito ang 70 kilong pilak. At pinilit niya si Gehazi tanggapin iyon. Ipinasok ni Naaman ang pilak sa 2 sisidlan ng kasama ang 2 pirasong damit. Ibinigay ito sa 2 niyang lingkod at dinala kay Gehazi. Pagdating ng mga lingkod sa bundok, kinuha ni Gehazi ang 2 sisidlan at pinabalik sila. Pagkatapos dinala niya iyon sa bahay niya at
itinago. Nang pumunta siya kay Eliseo, tinanong siya ito, saan ka nang galing, Gehazi? Sumagot si Gehazi, wala po akong pinuntahan. Pero sinabi ni Eliseo, hindi mo ba alam na ang espiritu ko ay naroon nang bumaba si Naaman sa karwahe niya para salubugin ka? Hindi ito ang oras para tumanggap ng pera, damit, taniman ng olibo, ubasan, mga baka, tupa, at mga utusan. Dahil sa ginawa mong ito, malilipat sa iyo ang malubhang sakit sa balat ni Naaman at sa mga lahi mo magpakailanman. Nang umalis na si Gehazi, nagkaroon nga siya ng mapanganib na sakit sa balat at naging kasing puti ng niebe ang balat niya. Pagpalain tayo sa pagkabasa po ng kanyang salita. Ang ating pong binasa mula po sa aklat ng mga hari o pangalawang aklat ng mga hari ay mababasa rin po natin sa aklat o sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ito po ay nabanggit din ng Panginoong Yesus. Let me just read very quick. Makita po natin na isa po ang salita ng Diyos, isa po ang author ng salita ng Diyos. Ang Old Testament ay salita ng Diyos, ang New Testament ay salita ng Diyos. In Luke chapter 4, dalawang verse lang naman ito, at has give some time na basahin. Tayo naman ay pumunta dito para makinig ang salita ng Diyos. Can you say Amen? Amen. Okay, so Luke chapter 4, ang Panginoong Yesus po ang nagsasalita. Simula po verse 27. Ganyan din ang nangyari noong panahon ni Propeta Eliseo. Maraming tao sa Israel ang may malubhang sakit sa balat, ngunit walang pinagaling ni isa man sa kanila. Si Eliseo, sa halip, si Naaman pa na taga-Syria ang pinagaling niya. So nabanggit ng Panginoong Yesus sa kanya pong pangangaral kung sa sa katawang tao ang pangyayari ito. This story of Naaman's healing and Gehazi's sin ay nangyari po sa panahon po ni Haring Joram. Okay, Joram, hindi po Joram. Siya po ang pumalit sa kanyang kapatid na si Ahaziah. At si Joram, sabi ng banal na kasulatan, ay hindi rin po naging mabuting hari ng Israel. Siya din po ay naging masamang hari, katulad ng kanyang kapatid na si Ahaziah, na kanya pong pinalitan, at maging ng kanyang ama na si Ahab o si Ahab. Sabi ng 2 Kings chapter 3 verse 2, masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, referring to Joram, pero hindi kasing sama ng ginawa ng kanyang ama at ina na si Ahab at si Jezebel. Ipinag-iba niya ang ala-alang bato na ipinatayo ng kanyang ama sa pagpaparangal kay Baal. Now, hindi natin titingnan kung gaano po kasama si Joram. Gusto ko pong tingnan natin, sabi ng Bible, as we have read, hindi siya kasing sama ng kanyang tatay na si King Ahab. Gaano po ba kasama si King Ahab nang siya po ay naging hari ng Israel? Basahin ko na lamang po at pakinggan po natin sa 1 King chapter 16, verse 32 to 33. Unang Hari, Kabanatang 16, 32 hanggang 33. Nagpatayo siya ng templo, referring to King Ahab o Ahab, at altar para kay Baal. Ang Baal po ay Diyos-Diyosan, siya po ay Diyos ng bagyo at kidlat. Ang imahe ni Baal ay hugis tao na may hawak po siyang kidlat. So he's God of the storm, God of fertility. Siya din po ang Diyos ng lupa para magkaroon po ng anihin. Kung maalala po ninyo, sa panahon po ni King Ahab, nakipag-contest si Elijah against sa mga propeta ni Baal at mga pari ni Asherah. Anong ginawa ni Elijah? Sabi niya kay King Ahab, hindi uulan ni magkakahamog hanggat hindi ko sasabihin. Okay, ano sinasabi po doon ni Elijah kay King Ahab? Sinasamba mo si Baal, kinikilala ninyo na siya ang Panginoon ng bagyo,
na siya ang Panginoon ng lupa na nagpapatubo ng mga halaman? Sasabihin ko sa iyo, pag hindi ko sinabing umulan, ni magkahamog, hindi magkakahamog. Ano siya ginagawa ni Elijah? Pinapatunayan niya, hindi si Baal ang Diyos ng bagyo, hindi si Baal ang nagbibigay ng halaman sa mga lupa, kundi ang Diyos ng Israel, si Yahweh. And so, hindi nga nagkaroon ng ulan ni hamog for 3.5 years. So, can you imagine kung gaano nagutom ang mga tao sa panahon na ito? For 3.5 years, walang ulan, walang nihamog, hanggat hindi sinasabi ni Elijah na magkakaroon. For 3.5 years, pinatunayan, no? Baka kasi sabihin ng maaari, no? Sa isip ni Elijah, baka sabihin nyo, nakatsamba lang ako. Gawin na natin 3.5 taon para patunayan ko sa inyo na ang Diyos namin na sinasamba, ang Diyos ng Israel, si Yahweh, ang may kontrol, may kapangyarihan ng ulan, ng bagyo, ng kidlat, ng lupa. Verse 33, nagpagawa rin, so ito pong si King Ahab, no? Nagpatayo po siya ng templo ni Baal, no? Sa panahon ng kanyang pong paghahari, no? Mas sinamba si Haring Baal, ang Diyos-Diyosang si Baal at si Asherah, no, kaysa kay Yahweh ng kanyang kinasakupan ng Israel. Mas prinomote niya ang pag-worship kay Baal. No, sa panahon natin, no, maraming religyoso. Meron ng Santo Niño, meron ng Budang cute, no, meron pang mga duwende. Lahat na sinamba. At least dito, dalawa lang. Pero still, no, remember, God is a jealous God. Can you say amen? Amen. Nag-read again, verse 33, nagpagawa rin siya ng posteng simbolo ng Diyosang si Asherah. So, hindi lang kay Baal, no, kay Asherah pa. No, si Asherah po, ang simbolo po nito, no, ay trunk, no, yung katawan po ng puno na sumisimbolo po ng buhay. No, siya po yung Diyos-Diyosan po sa Assyria. So ito pong ginawa po, no, ni King Ahab. And then sabi, ginalit niya ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ito na, higit pa sa ginawa ng mga hari ng Israel na nauna sa kanya. So meaning, no, si King Ahab po, no, ay higit na naging masamang hari, no, sa mga sinundan niyang mga hari. Again, sa panahon ni King Ahab po, no, si Propeta Elias o si Elijah po, no, ay nakipag-contest sa 450 prophet ni Baal. Kung maalala niyo ang kwentong yun, no, hinamon, nagpakita na si Jezebel, no, na asawa ni Ahab, hinant niya ang lahat ng mga propeta ng Diyos, pinatay niya ang mga propeta ng Diyos, nagpakita ngayon si Elijah. Okay, magkita-kita tayo, kita-kits tayo sa Mount Carmel. Once and for all, patunayan natin sino ba ang tunay na Diyos, si Baal o si Yahweh. So nagharap-harap sila, 450 prophets ng Baal against isang prophet ng Panginoong Diyos. Listen to this, kahit isa ka na lang tumatayo sa pangalan ng Panginoon, tayo lang, kahit one against the world. Ano sabi ng Bible? If God is for us, who can be against us? Mukha tayong talunan, mukha sa mundo, sa mata ng mundo. Mukha tayong, ano yun, sa sabungan? Yamado. Dehado. No? Mukha tayong nasa dehado. No? Ibang sabungan ng meron tayo, ha? May Kristo tayo. No? Nasa dehado side tayo, sa mata ng mundo. Pero hindi sa mata ng Diyos. So sa panahon po ni King Ahab, nangyari po yun. If you know the story, no, basahin na lamang po ninyo nasa saan, no, ang ginawa ng propeta ni Baal, no, nagsasayaw sila, nagsisigaw sila, sinaktan nila ang kanilang mga katawan, hiwa-hiwa nila ang kanilang mga katawan, para lamang, no, hilingin kay Baal na magbuhos ng ulan, no, ng apoy, no, para sunugin o tanggapin yung handog, pero walang apoy na bumaba. Ito na si Elijah. Ay, tuyo yung handog ko, basahin niyo yung mga kahoy.
konti pa, basahin nyo pa. Wisik-wisik lang ginawa nyo. Sabi ng Bible, umapaw na yung tubig sa sobrang binasa na, binabad na, no, sa tubig ang kahoy, no, nasusunog sa handog. Then tumawag si Elijah sa Panginoon, nagpadala ang Panginoon ng apoy at nasunog ang handog kahit basang-basa ang kahoy. Babad na babad sa tubig. Napatunayan na walang ibang Diyos kundi ang Diyos ng Israel. Pakitanong nga ngayong katabi, napatunayan mo na ba sa sarili mo yan? Kung hindi pa, no, let God prove He is God and He is God alone. Now, let's talk about Elisha o Eliseo. No, minsan nakukonfuse ako sa Tagalog, English, no? So, Elijah, Elias, tama? Elisha, Eliseo. So, si Elisha po, no, ay katulad ni Gehazi, bago po siya naging propeta ng Panginoon. Mamaya we will talk about Gehazi. He was servant of the great prophet Elijah. At eventually, naging successor ni Elijah, no, si Elijah, ang tangi o dalawang tao lang sa banal na kasulatan, no, ang hindi nakaranas ng kamatayan. Remember, sino yung una? Kapitbahay niyo yun, si Enoch. Okay? And then si Elijah. Napakikita natin, no, sa Matthew chapter 17, no, remember sa Matthew 17, nakita doon dalawa, si Elijah at si Moses. Nagbagong anyo ang Panginoon. Nagpapakita na ang Diyos ng Biblia ay Diyos ng mga buhay. Kanyo sa amin? Meron pong buhay na walang hanggan para po sa mga mananampalataya ng Panginoong Diyos. So si Eliseo o si Elisha po, no, naging successor po ni Elijah. And in fact, no, he was double anointed, no, si Elisha compare kay Elijah. Tingnan niyo po ang ilan po sa mga ginawang himala. Just very quick, no? Tingnan muna natin itong mga miracle na ginawa po ni Elisha. Of course, lahat sa kapangyarihan ng Diyos. Sa 2 Kings chapter 2, mababasa po natin doon, no, na mayroong tubig doon na napakarumi, hindi maiinom. Pero ginawa ni Eliseo, ni Elisha, ito po ay naging malinis na tubig na inumin. It's not Coke Saver, rather it's a miracle from God. Meron din, no, sa 2 Kings naman sa chapter 4, meron naman doong isang widow, no, namatay, asawa po siya ng propeta, isa sa mga propeta ng Panginoon. At yung widow na ito ay iniwan ng kanyang asawa na propeta na namatay na maraming utang. And so, sinisingil na itong babaeng ito, itong byuda na ito sa kanyang pagkakautang, at ang dinedemand ng mga may utang sa kanya ay ibayad na lamang ang kanyang dalawang anak para maging alipin o bayad utang. No? Sabi ko, sana Lord, huwag ko namang iwan yung aking pamilya na puno ng utang. Kasi itong propeta ito namatay, no, iniwan niya yung kanyang asawa at dalawang anak na puno ng utang. Wala naman akong utang. Pangutang. And so, ano pong ginawa po dito ni Eliseo o ni Elisha? Elisha na lang gamitin ko, ha? Medyo, ni Elisha po, no, inutusan niya itong balo na ito. Sige, kumuha ka. Ano ba meron ka? May ilan na lamang po kaming oil, langis. So, okay, kumuha ka ng sisidlan. And so, kumuha itong balong ito kasama ng kanyang dalawang anak, nanghingi sa mga kapitbahay, at nung makaipon na ng mga container, nilagyan nila ito ng langis. Yung pinagmumulan ng langis, no, binubuhos niya sa mga lalagyan. Hanggat may lalagyan, hindi na uubos yung langis. Wow! Yan ang totoong unlimited. No? Hindi na uubusan. Huminto na lang yung langis nang wala na silang lalagyang pagsisidlan. Paalala sa atin, ayaw ni Lord na nagsasayang. Kami sa amin.
Yung pakikusap sa'yo, huwag kang magsayang. Sino mahilig dito magbuhay ng electric fan, di marunong magpatay? Tapos magreklamo ka sa Meralco, taas ng kuryente mo. Lapit ka sa aking kukurutin ko. Kita. Sino mahilig magpabaya sa tubig? Ilaw. Tapos, Lord, wala kaming makain. Paano wala naman kayong labis kayo? Remember yung pinakain ni Jesus na 5,000 na kalalaki, hindi pa kasama ng mga babae, bata. Ilan ang natira? 12. Pinaipon niya. Hindi niya sabi, yan mo yan. Marami tayo yan. Marami tayong supply. Ayan ang mga Pinoy. Pag maraming supply, hala. Pag wala na, nga. Inistak ko dyan. Hello. Pag marami kayong supply, samantalahin ninyong itabi. Huwag ninyong samantalahin na ubusin. Hello? Gusto, hindi ata espiritu ni Elijah ang sumasayo. Espiritu ata ni Duterte. Inis ako sa Pilipino. One day millionaire. Pag nawala ng trabaho, ang asawa, wala ng trabaho, nga. Tapos, bahala, kayo ayaw niyo magbago. Buwanta kayo. Magtiis kayo. Masa na ako? So yun, no? And then, ang nangyari, napuno na yung ng container yung mga langis. Sabi ni Elisha, o yan, sapat-sapat na yan, sobra pa yan. Bayad nyo na, ibenta nyo yan, ibayad mo sa pagkautang nyo, at mabubuhay pa kayo. Wow! Sana may Eliseo sa panahon natin, lalo na maraming nangangailangan. Pero imagine kung merong Eliseo sa panahon natin, kahit yung hindi nangangailangan, mga ngailangan. Hindi talaga pera, hindi talaga pagkain ang solusyon, kundi Kristo. Panginoon, kanyo say amen? Ano pa pong ginawa po ni Eliseo? Okay, no, ilan lamang po ito sa mga ginawa po ni Prophet Elisha. Mababasa natin yan, yung aking binanggit po ay sa 2 Kings chapter 4. And then, may isa pang pagkakataon, no, parang itong katulad, basahin na lamang ninyo, ikakwento ko na lang, very quick lang, 2 Kings chapter 4, verse 42 to 44. No, meron po siyang pinakain po dyan, no, na mga propeta ng Panginoon mula lamang sa ilang pagkain. Nasabi nung caretaker, hindi po sasapat, pero hindi, Soviet, makakakain silang lahat. Parang yung ginawa ni Jesus sa 5,000 kalalakihan mula sa ilang isda at tinapay. And yes, ating binasa mula sa 2 Kings chapter 5, isang magiting na lalaki ng sinaaman na meron pong sakit na ketong, at hindi lamang pong ketong, no, kundi sabi malubhang sakit na sa kamangyarihan ng Diyos sa pamamagitan po ni Elisha, siya po ay gumaling. Banias Naaman na lumubog ng 7 beses sa ilog Jordan. Again, ano sabi ng binasa natin? Yung balat ni Naaman ay naging kuminis katulad ng balat ng isang sanggol. Wow, flawless. Again, this is the God of the Bible. Ito ang Diyos ng Biblia. You ask yourself, o you ask yung katabi mo, ito ba ang Diyos mo? Is this your God? Can you say amen? Ito ba ang Diyos ninyo, ang Diyos ng Biblia? May I hear you amen? And do you experience Him in your life? Nararanasan mo ba ang Diyos sa buhay mo? Sa lahat na nangyari, matatapos na ang taong 2020. Diba? Masasabi natin, subok talaga si Lord. Pwede ba natin palakpakan si Lord na? Hindi dahil sa matibay tayo sa 2020, hindi dahil meron tayong matibay na nasasandalan, hindi dahil may trabaho tayo,
Hindi dahil malusog tayo, hindi dahil may kinakain tayo, kundi dahil meron tayong Diyos na mabuti. Pag nakikita ko si Christian, laging isip ko, Lord, patunayan mo sa batang ito na matatapos ang COVID na hindi siya magka-COVID. Sana magbilang ang hila ko. Hindi ako si Elisha. Walang dumikit kay Christian. From time to time, kumusta? No? Late nang lagi yung pag-reply. Kaya pag nag-late siya nag-reply, kinakabahan tuloy ako. Hindi dahil kung matibay tayo, hindi dahil healthy tayo, hindi dahil may matibay tayong Diyos. Kaya sa amin, God is good to us all the time. Kaya, maging mabuti din tayo. Tayo maging makadiyos. Ang pagkamakadiyos ay hindi po yung nagkikipit-balikat lamang sa mga nangyayari. Ang pagiging makadiyos ay hindi nagpapakita ng pagkatakot o pagkaalala sa mga nangyayari. Kundi ang pagiging makadiyos ay nagpapatuloy sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa paghanap sa Kanyang katwiran, sa Kanyang kalooban. Now, let's look at Gehazi. Ano ang kanyang kasalanan at paano siya dinil ng Panginoon? In chapter 4, verse 12, in 2 Kings, dito po kauna-unahang nabanggit ang pangalan po ni Gehazi. 2 Kings chapter 4, verse 12. Inutusan niya, referring to Elisha, ang katulong niyang si Gehazi. Natawagin ng babae, kaya tinawag ni Gehazi ang babae. Okay, so 2 Kings chapter 4 verse 12 tells us na si Gehazi ay katulong ni Elisha. No, ang ginamit pong salita ay may pakahulugan po na young servant. So kung si Elijah po no, ay merong Elisha bago naging anointed prophet si Elisha naman ay merong pong Gehazi. So in chapter 4, no, 2 Kings chapter 4, mababasa po natin dyan na inutusan po no, ni Elisha si Gehazi na ipatawag itong babaeng itong taga-Shunem o the Shunammite woman. For what reason? Basahin na lamang ninyo sa inyo, ikukwento ko na lamang po sa inyo. Upang siya ay pagpalain. Kasi itong si babaeng ito, no, na Shunammite, hindi pinagbinigay ang pangalan niya, siya po ay isang mayamang babae, siya ay may asawa, pero wala siyang anak na lalaki. At itong babaeng ito, no, na Shunammite, ay inalok niya ang kanyang bahay, in fact, pinagawan niya ng bahay, no, nasa bahagi ng bubong ng kanilang bahay, ng kwarto, si Elisha. Para every time na pupunta, no, si Elisha sa Shunem, doon siya nanunuluyan sa bahay ng babae ito. Bakit niya ginawa yon? For no other reason, kundi because si Elijah is man of God. Wala po siyang any interest, personal interest, if you will read, no? In fact, kaya po siya pinatawag, no, sa pamamagitan ni Gehazi, kasi gusto ni Elisha na pagpalain ng babaeng ito dahil sa ginagawa ng babaeng ito na mabuting pakikitungo kay Elisha. And then, through Gehazi, nalaman ni Elisha na ang babaeng ito ay walang anak at matanda na ang kanyang asawa. And so, anong ginawa po no, ni Elisha, sabi niya sa babaeng ito, magkakaroon ka ng anak. At nagkaroon nga po ng anak ang babaeng ito. Here, makita po natin, no, si Gehazi
tila tumitingin or sensitive sa pangangailangan ng kanyang kapwa. And so ang babae nito ay nabiyayaan ng anak na lalaki. Okay, so maaari natin makita si Gehazi, no, mabuting tao, may concern sa kapwa kasi alam niya kung anong kailangan ng babae. At pinaalam niya kay Elisha. At si Elisha naman sa kapangyarihan ng Diyos ay binigay sa babae nito ang pinakaasam nilang magkaroon ng anak. Kalaunan, namatay din itong anak ng babae nito, pero pinuhay miraculously again to the power of God sa pamamagitan ng buhay ni Elisha. Now, anong ginawa ni Gehazi nang tanggihan ni Elisha, na we read kanina 2 Kings chapter 5, nang tanggihan ni Elisha ang binibigay ni Naaman na regalo kay Elisha. At ito po ang naging kasalanan po ni Gehazi. And here, makikita natin ang tunay na puso ni Gehazi. Balikan natin ang 2 Kings chapter 5. Let's read, beginning verse 21. Verse 21 ng 2 Kings chapter 5, kaya nagmamadaling hinabol ni Gehazi si Naaman. No, nung malaman ni Gehazi, ayaw tanggapin ni Elisha ang binibigay ni Naaman. So hinabol niya si Naaman. Nang makita ni Naaman si Gehazi na tumatakbo papunta sa kanya, bumaba siya sa karwahe at sinalubong ito. Tingnan niyo yung pagbabagong buhay ni Naaman. No, narinig natin, yung binasa natin 2 Kings chapter 5. No? Mayabang siya. No? Nung sinabi ni Elisha na pumunta ka sa ilog Jordan, maglubog ka doon, ano sabi niya? Ang dami-daming magagandang ilog kaysa sa Jordan. Bakit hindi ako palulubugin? Bakit hindi niya ako hinarap? So very proud itong tao ito. Pero this time, makikita natin yung pagbabago ng buhay niya. Kaya talaga ang tunay na naka-encounter kay Lord ay may pagbabago. Kami sa amen? May pagbabago. So anong ginawa po ni Naaman? Malayo pa lang, nakita niya si Gehazi, patakbo sa kalapit sa kanya, bumaba siya sa kanyang karwahe. Hindi siya naghintay na, lapit ka, ikaw may kailangan eh. Ako ang chief army ng Aram. So ikaw ang lumapit sa akin. Pero hindi ko. Ang ginawa ni Naaman, no, siya ay bumaba at sinalubong si Gehazi. Nagtanong si Naaman, may masama bang nangyari? Very polite na. Hindi siya sinabi ang problema mo. Kailangan ka mo. Hindi. May masama bang nangyari? Sumagot si Gehazi, verse 22, 2 Kings chapter 5. Wala naman po, isinugo po ako ng aking amo. Referring to Elisha, para sabihin sa inyo na may dumating na 2 binatang propeta mula sa kaburulan ng Efraim, pakibigyan ninyo sila ng 35 kilong pilak at 2 pirasong damit. Eto na si Gehazi. Pinagimputan niya yung tinanggihan ni Elisha na binibigay ni Naaman. At maaris din siguro, hindi man natin mababasa, maaari din siguro kaya siya nagmamagandang loob doon sa Shunammite woman, again, mayaman, ay meron siyang personal na interes. Tingnan niyo magkano po binigay. Gehazi as 35 kilos of silver, pero anong binigay ni Naaman? 70 kilo. Dinoble ni Naaman. Mababasa natin sa verse 23. Tinignan ko sa ilang mga komentaryo, ang sabi, ang katumbas daw nitong 70 kilo, pakinggan ninyo, 300 taong sahod. Can you imagine? Swapang talaga si Gehazi. Ang laki ng hinihingi niya, 35. So, 150 years na sahod. Pero binibigay ni Naaman, double. Kayang mabuhay
Gihasin ng 100,000 o 100 taon o 300 taon. At okay pa rin siya. He's good. So gusto ni Gehazi mabuhay ng luxurious. Hindi po masama magangad ng yumaman. Huwag lang tayo magangad ng sobrang yaman. Nakita natin sa bagyong dumaan, walang sasakyang sinasanto kahit pa yung Ferrari. Kaya nga nag-iimbento ngayon sila ng sasakyang lumilipad. Sa South Korea, meron na daw taxi na lipad. Hanggang ganito pa lang daw ang taas. Lumipad ka pa. Tuhod. Paglaban daw sa baha. Hindi technology ang sagot. Ang sagot ay si Lord. Can you say amen? Paggawa ng paggawa ang tao na maging resilient sa bagyo, sa lindol. Kung ikaw ay laban sa Diyos kahit gaano ka pa karunong, babagsak at babagsak ka sa Diyos. So binigyan siya ng 70 kilo. At saan niya dinala? Sa bahay niya. Tinago niya. So ano pong kasalanan po noon ni Gehazi? Bunga ng pag-ibig sa salapi, pagsisinungaling, paglilinlang, paggamit ng kapwa o personal gain. Remember ano sabi niya? Meron 2 binatang propeta. No, siguro si Abi yun, tsaka si Kelvin. 2 binatang propeta dumating. So, pengi po ng 35 kilong pila at 2 damit. 2 nga talaga, kasi 2 lang hiningi niyang damit. Paggamit ng kapwa for personal gain. And yes, no, even paggamit ng gawain ng Diyos. Dahil ang kanya pong ginamit, mga lingkod ng Diyos. Propeta ng Panginoon. And yes, ginamit niya even the name of God. Sabi niya sa verse 20, we read kanina sa 2 Kings 5, sumusumpa ako sa buhay ng Panginoon na hahabulin ko siya, kukuha ako ng kahit ano sa Kanya. Ginamit pa niyang pangalan ng Diyos. Second commandment, thou shalt not use the name of God in vain. Si Naaman, hindi siya magbibigay ng ganung kalaki kung hindi dahil kay Elisha. Kayo sa amin? Because Elisha was man of God. Or more precise to say, hindi siya magbibigay ng ganung kalaki na hindi dahil sa kanino man, kundi dahil sa Diyos. Ngayong panahon ng krisis, sa marami nating mga kababayan, dulot ng bagyo, Kinta, Rolly, si Rolly, hindi ka tatapos lang ng Kinta, dumating ka pa. Hindi pa kami nakaayos. Tapos dumating si Ulysses. Ang tanong, si Ulysses nga bang sisisihin o kasakiman ng tao? Habang tumatagal, nakikita natin, it's really sin of man. Sa kabila ng ganitong sitwasyon, may mga nananamantala, hindi po para makatulong, kundi para sa sariling interes. At minsan ginagamit din ng simbahan para sa gawain ng Panginoon, ang gawain ng Panginoon for personal interest. Naalala niyo si Judas Iscariote? Remember Judas Iscariote? He was projecting na parang he was so concerned sa mahihirap. Pero anong totoo? Nabasa na ba ninyo ito? John chapter 12, basahin ko po sa inyo. I mentioned this many times na rin. John 12 verse 4 to 6. Kanina kinanta natin, no? Alabaster jar. Hindi ko lang alam kung sinong babae yun, magbuhos na tinutukoy ng kanta. Pero ito, no, ay ang tinutukoy ay si Maria, na anak na kapatid po ni Lazaro at ni Marta. In John chapter 12, verse 4 to 6, ang isa sa mga tagasunod na naroon, Ebanghelyo ni San Juan, 12, 4 hanggang 6,
Ang isa sa mga tagasunod na naroon ay si Judas Iscariote na magtatraidor sa kanya. Sinabi ni Judas, 1 taon na sweldo ang halaga ng pabangong iyan. Bakit hindi na lang iyon ipinagbili at ibinigay sa mahihirap? Ang pera. Sa panahon ni Jesus, meron pa rin mahihirap. Hindi po si Jesus ang sagot po, no? Hindi po siya pumunta rito parang lahat ay bigyan ng pera at wala nang maging mahirap. So, nagpapakita si Judas Iscariote ng kanyang pagiging makatao, concern sa mahirap. Pero binisto po siya ni Juan. Tuloy kong basa. Sinabi niya ito, ni Judas, hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga mahirap, kundi dahil isa siyang magnanakaw. Bilang tagapag-ingat ng pera nila, madalas niya itong kinukupitan. I wonder, kailan nalaman ito ni Juan? Bakit hindi niya sinabi kay Lord? Parang pinili niyang manahimik. Siguro, pinalangan niya si Judas, pero hindi siguro nakinig. Bahala na si Lord sa iyo. Wala naman tayo may tatakas kay Lord. So, may tatago kay Lord. So si Judas, projecting na as if he is makadiyos, makatao, concerned sa mahirap, pero at the back of his mind, nag-interest niya sa sarili niyang bulsa. Gusto niyang magkawang gawa, gagamitin ang pagkakawang gawa para matugunan ang kanyang pangangailangan. In fact, hindi pangangailangan kundi kanyang luho. The greed of money. For sure, meron na nga mananamantala sa panahon natin. Tingnan nyo yung Yolanda, 12 billion lang nakolekta tulong doon. Pero nangyari kung sa 12 billion na yun. You ask yourself, napagpapala ba ako ng gawain ng Panginoon sa HLMC? Huwag na ganyan sumagot. You just ask yourself, napagpapala ba ako ng gawain ng Panginoon ng HLMC? Okay, ito na lang sagutin ninyo. Naniniwala ba kayo ang HLMC ay gawain ng Panginoon? So, tanong, nagiging pagpapala ba sa iyo ang gawain ng Panginoon sa HLMC? Here's the second question. If you believe, at nararanasan mo na ikaw ay napagpapala ng Panginoon sa pamamagitan ng gawain ng HLMC, you ask yourself, nagiging pagpapala ka ba sa gawain ng Panginoon? Sapagkat ganito si Gehazi, naglilingkod siya kay Elisha, pero he was after what he can get. Hindi para maging pagpapala siya kay Elisha, hindi para maging kapurihan ang buhay niya sa ministeryo ni Elisha, kundi he was there for his interest. Siguro nakita niya, I just assume, siguro nakita niya na inanoint si Gehazi, si Elisha ni Elijah, ay bubuntot ako kay Elisha para someday, baka ako naman ang anoint, may power ako, papagaling ng may sakit, bubuhay ng patay, gusto ko yan. Remember si Simon Sorcerer na napabaptize pa sa ministeryo ni Philip? Pero yun pala, it was just after power, money. So ito si Gehazi. Ang interest niya, ang kanyang iniingatan. And he's not just after what he needs, kundi after he wants. So ang kasalanan ni Gehazi, covetousness, greed, love of money. Anong sabi ng Bible? Is the root of all evil. Love of money ay katulad ng kasalanan, idolatry, o pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya sabi ng Colossus chapter 3 verse 5, kaya patayin nyo na ang anumang kamunduang nasa inyo, ang sexual na immoralidad, kalaswaan, pagnanasa at kasakiman, nakatumbas na rin ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya maraming tao pumapasok sa church for their interest, not really to worship God, not really to bless God, not really to glorify God, but for His interest.
At church ako dyan para mukhang may maganda dyan, makahanap ako ng syuta. Kung walang syuta, kahit syuto, pwede na. Ay, mag-church ako dyan. Oh, kasi kailangan ko to, kailangan ko yan. Nag-i-enjoy ako sa company nila eh. So doon ako. We're here as worshiper. Can you say amen? Hindi tayo nandito just to have what we want. But first and foremost, we're here to worship God. Doon ako kasi nakakalimot ako sa problema ko kahit pa paano. Doon ako kasi buryong na ako sa mga kasama ko sa bahay. At least mayroong mga bagong mukha ako makakasalamuha. Ano nangyari kay Gehazi? How God did Gehazi? Ang kiketong na meron si Naaman na pinagaling ay napunta sa kanya. At hindi lang sa kanya, sa kanyang lahi. Verse 27, dahil sa ginawa mong ito, si Elisha nagsasalita kay Gehazi, malilipat sa iyo ang malubhang sakit sa balat ni Naaman at sa mga lahi mo hanggang kailan? Magpakailanman. Nang umalis na si Gehazi, nagkaroon nga siya ng mapanganib na sakit sa balat at naging kasing puti ng niebe ang balat niya. Snow. Kaya ito imagine yung tsura ni Gehazi. Imagine how he enjoyed the riches he had na meron siyang ketong. Oh, meron akong 350 taon na sahod. Pero, meron siyang malubhang sakit na ketong. Maaari di rin niya napakinabangan. Maaaring sinuli niya, hindi sinabi ng Bible, o maaaring napakinabangan ng iba at hindi siya. You know the story, or you know yung taong may keto, kung paano tinatrato po sa Bible. Nilalayuan, hindi pinakisilamuan, no? And so and so. God punished Gehazi. God punishes who sins against him. Can you say amen? So hate what is sin. Love what is good. Love God. Last verse na bababasa natin na Gehazi's name was mentioned ay 2 Kings chapter 8 verse 4. And let me read that. Dito na po ako magtatapos. 2 Kings chapter 8, his name was mentioned there, 3 or 4 times. So verse 4, ito po ang sabi. 2 Kings 8 verse 4. Habang pumapasok siya, nakipag-usap ang hari kay Gehazi, nakatulong ni Eliseo. We can assume na eventually si Gehazi was restored. Kinahabagan ng Diyos at nakabalik sa kanyang ministeryo sa Panginoon sa pamamagitan ng pagiging lingkod ni Elisha. Indeed, ang Diyos ay nagpaparusa. Indeed, ang Diyos din ay nagpapatawad at nagre-restore sa mga tunay na nagsisisi sa kanilang kasalanan at nananalig sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa mga salita mo na aming pong narinig. Salamat po Diyos sa inyo pong mga paalala sa amin. Salamat po Diyos na meron kaming Panginoon ng kapangyarihan sa lahat, na walang bagay na mahirap. At salamat po Diyos na kayo ay Diyos na tapat. Kayo ay Diyos na nagmamahal sa amin. Kayo ay Diyos na mabiyaya. Salamat kayo ay Diyos na mabuti, kaya kayo ay nagtutuwid sa amin, kaya ibig nyo kami maging mabuti. Salamat na kayo ay Diyos na nagpapatawad. Salamat, Panginoon. Lord, muli Lord, as we end, Panginoon, dalawang service na lang po to end this team.
hate what is evil. Patuloy kayo sa aming mangusap, Panginoon. And we pray, God, na hindi po ang pangungusap ng tao ang siyang maranasan namin, kundi ang pangungusap ninyo upang sa amin ay mag-akay sa tunay na pagsunod sa inyo. Upang mag-akay sa amin sa tunay na sumakit sa inyong pong katwiran, sa inyong kalooban, sa inyong kaharian. Na hindi po, Diyos, ang naguudyok sa amin ay sino mang tao, not even me, Lord. Lalo higit, Panginoon, hindi ang aming mga sari-sariling mga interes. Dahil wala pong mabuti kundi ang inyong pong kalooban. Kaya siya pong dapat namin magkainteresan. Hindi siya pong dapat namin hanapin. At salamat, O Diyos, sapagkat kayo ang nangako. Kayo na tapat sa pangako. Kayo na able na tuparin ang pangako na nararanasan namin, patuloy mong pinaparanas. Turuan niyo kami na tunay na higit kailanman namin maisap pamuhay ang sinabi mo sa iyong salita. Naunahin namin ang iyong katwiran, ang iyong kalooban, at pangako mo ang lahat ng bagay idaragdag mo sa amin. Hindi namin uunahin ang iyong katwiran, ang iyong kalooban, dahil sa mga bagay na pinangako mong idaragdag sa amin. Dahil hindi po yun ang kalooban niyo. Ang kalooban niyo, unahin namin ang iyong katwiran, ang iyong kalooban. Hindi ang aming kalooban, hindi ang aming nais, kundi ang inyong kalooban. Turuan niyo kami na may sa buhay ito sa aming mga bahay, sa aming hanap buhay, sa aming pag-aaral, sa anumang aming ginagawa, Panginoon, na aming pinagsusumakitan, Panginoon, na unahin ang iyong katwiran, ang iyong kalooban. At gaya ng pangako mo, ang lahat ng aming kailangan ay iyong idaragdag. Salamat po ng marami, pinupuli ka namin na dakila. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay tumayo. Mag-ibus po tayo sa 2 Corinto 9:6-8. Babasahin ko po. Datapwat sinabi ko, ang nag-aasik ng bagya na mag-aani naman ng bagya, at ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani naman ng sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. At maaring gawin ng Diyos ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo'y na mayroong laging buong kaya sa lahat ng magsipagana sa bawat mabuting gawa. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Mas masarap pong magbigay ng masaya na may kagalakan na nagmumula sa ating puso. At nagpapasalamat po tayo sa tunay na pagbibigay biyaya ng Panginoon. Patuloy po natin pag-pray yung tithes and offering. Tayo po'y manalangin. Yes, O Lord, hallelujah, Lord, we praise your name, God. Lord, salamat, Panginoon, sa mga biyaya, O God, na aming natatanggap, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa mga trabaho, sa mga pinagkakakitaan na yung Panginoon, na tunay nga, O Lord, na nagmumula sa iyong mga biyaya nito, O God. Salamat, O God, na may puso kaming nagagalak, Panginoon, na makapagbigay, O God, o makabahagi, Panginoon, sa iyong gawain, O God. Dalangin po na yung Panginoon ang tithes and offering, O God, na patuloy mong gamitin, O God, sa iyong iglesia, Panginoon. Na maitaas, Panginoon, ang iyong pangalan, O God. At dalangin din po na yung Panginoon na maraming kaluluwa, O God, na makaabot na iyong salita, Panginoon.
na maraming makapagbigay, Panginoon, upang magamit ito sa iyong mabuting sa aming iglesia, O God. At Panginoon, na maraming kaluluwa, Panginoon, na makaabot sa kanila, O God, ang iyong salita na tunay mo nga, O Panginoon, na sa iyo nagmula, O God, ang pag-ibig, O God, ang kaligtasan, Panginoon, O God. Lord, walang imposible, Panginoon, dahil ang lahat ng pinagkakakitaan na yung Panginoon, sa iyo lamang, O God, nagmula, O God. Marapat namin maibigay, O God, ang best, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, na hindi ka magkukulang, O God, sa lahat na aming pangangailangan, Lord. I-bless mo po, Panginoon, ang bawat isa, O God, maging ang makapagbigay at hindi, Panginoon. Patuloy mo po, Panginoon, na gamitin, O God, sa gawain, Panginoon, ng aming malilipong Panginoon. Salamat, O God, na Ikaw, O Diyos, ang Panginoon, O God, na nakapagbibigay, Panginoon, ng kasaganaan, O Lord. Lord, dalangin din po namin, Panginoon, anumang Panginoon ang aming nararanasan, O God, na pagsubok, Panginoon, na hindi ka pa rin nagkukulang, O God. Salamat sa iyong biyaya, O God. I-bless mo, Panginoon, na bawat isa. Huwag mo ngayaan, Panginoon, na makauwi kami ng walang pagpapala, O God. Salamat sa iyong biyaya, O God. Ibinabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat, O God, sa iyong pangalan, O God. In Jesus we pray. Amen.
So, yun po, sana yung kantang ito is maging paalala sa bawat isa na manatili lamang tayo sa Kanya dahil meron siyang pangako na after this life is merong langit na naghihintay sa bawat isa sa lahat ng magtitiis hanggang sa wakas. So tayo po ay dumako sa announcement. So next midweek worship service po, song leader po natin is Sister Ella, presider po natin is Sister Gigi. Next Sunday worship service, ang song leader po natin is si Pastor, and baka po natin is Sister Ashley. Presider po is Sister Jen, and tithes po is Sister Kathleen. Ang ating pong musicians is si Kuya Abe, si Kelvin, si Kuya Tan, si Ira, si Carl, at ako po yung Lydia. So patuloy pa rin po ang ating COVID-19 Our Prayer dahil po may COVID pa rin sa atin at patuloy pa rin po tayong mag-ingat. Yan po. Si Pastor na lang po sa iba. Okay, so yung kanina napanood nating video, maraming ginagawa kaliwat kanan na pagtulong sa mga kababayan natin. Pero higit sa pagkain, sa damit, tubig, salita ng Diyos ang kanilang kailangan. And so, gamitin po natin, anumang medium, anumang kaparaanan na alam natin, at yung kakayahan na meron tayo. Can you imagine, kung yung Facebook mapapanood mga ganito, na kumakanta, then may mga flash na Bible verse, then nakikita yung nangyayari. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kaya siya, amen? So, sabihin lang natin lagi. Gamitin natin yung kakayahan ninyo. Kayong mga kabataan, be productive. Huwag nyo yung puro ML lang. Yung kaya ninyong gawin ninyo for the glory of God. For the glory of God. Napansin nyo yung video, andun si Kelvin, yung nakita. Tapos kami ni Brad Vic tsaka Brad Egay. Kami yung hindi nyo nakita. Ulitin natin. Ha? Hindi nyo nakita si Brad yung video? Ha? Ulit. Okay, anyway. I-focus na lang sa HLMC, panoorin nyo na lang. Next Sunday, ata si Joro, meron ding video. Mag-wrap up naman siya po. Di ba, Joro? Okay? So, come on, gamitin natin, i-shout out natin, mag-ingay tayo ng salita ng Diyos to bless people. Okay? Sige po, tayo tumayo. Ulitin natin yung sabi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God our Father and the communion and fellowship of the Holy Spirit be with you all, both now and forevermore. Amen. 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 Great morning.